Pag meron kang mga alagang manok, syempre madali lang hanapin ang ulam. Di ba nga manok? Salamat nga sa tulong mo, palaging solve ang ulam namin. Charot. O diba kita nyo naman sariling sikap yan? Para magkaulam lang kami ngayong hapon. Matagal-tagal na nga rin kasi kami hindi nakakain ng manok. O ayan nga, pagpasensyahan nyo na nga din yung butas kong damit, diba? Feel nyo naman siguro yung kapag nasa bahay lang tayo, wala tayong pakialam kung ano yung suot natin or kung ano yung amoy na natin, diba? O ayan, balik naman tayo dito sa manok. Natapos ko na nga pala siyang tanggalan ng mga balahibo. At pagkatapos nga niyan, ay nagready na rin ako nitong gagamitin nating pang marinade. Lalagyan nga natin siya ng maraming lemon para naman masarap at matanggal talaga yung lansa ng manok. At pagkatapos nga natin siyang hiwain, ay ilalagay na natin siya sa ating karneng manok. Nahiwa ko nga na pala to kanina. For sure, alam ko nga nagtataka kayo kung ba't ganyan yung kulay ng ating manok. Ganyan nga yung kulay niya kasi nga may lahi siyang patani. Yung patani nga ay napakaitim na manok pero to is na-mix siya sa hindi maitim. Gets nyo ba? O ayan nga, pagkatapos ko nga ilagay lahat ng mga kalamansi, ay nilagyan ko na nga siya ng toyo, tinimplahan ko siya ng seasoning, nilagyan ko ng suka, konting asin at asukal. Tansya-tansya nga lang yung ginawa kong timpla dito kasi nga baka masobrahan sa sarap. At kapag nga nasobrahan sa sarap, madali lang siyang maubos. At baka bukas wala na nga na naman kaming uulamin. At ayan nga, kailangan lang talaga natin siyang masamasahin para maghalo talaga lahat ng ating tinimpla. At kamayin nyo na nga para hindi kayo mahirapan lalo. At wag na nga kayong mag-gloves kasi nga mas mahirap pag nag-gloves ka. Nakamarinate nga siya ng 2 oras lang. Pagkatapos nga natin siyang i-marinate, syempre pwede na natin siyang lutuin. Bago ko nga siya ilagay sa apoy ay syempre hinalo-halo ko muna siya ng kaunti.